Siyempre gusto nating magkaroon ng solusyon doon sa pagtaas ng presyo, particularly yung bigas. At ito nga, parang nainggit yung yung kamatis, yung pepper, alam naman natin ng Pasko. Alam niyo po ba yung ganong kaliit na pepper, 38 pesos, na ihahalo ko sana sa minudo ko. Hindi ko na binili dahil sa mahal, no? Sili, 1,000 per kilo. Yung pepper, 1,000 per kilo din. So talagang kailangan na talaga natin, tama ka Mr. Chair, baka kailangan natin ng emergency, hindi power emergency action kaugnay dito sa problema natin ng bigas. Kasi ang sinasabi ng DA, Mr. Chair, ito, merong 58 ba na maximum suggested retail price? Ano ba yung naging doon? Bakit ba nagkaroon ng ganong suggestion? No? Or 58? Pwede bang malaman ano yung naging resulta nito, Mr. Chair? Yung sinasabing maximum na retail price o yung essentially yung price cap. Hindi ba magbubunga ito ng more ng pagsasamantala? Kasi kung nakikita niyo po sa merkado, ang average naman hindi po, ang maximum naman hindi naman talaga nagiging 58 or 60. No, mas mababa pa doon yung maximum average ng pagbebenta ng bigas. Siguro sa magandang klase ng mga bigas. So, tanong ko nga ang DA, Mr. Chair, bakit kayo nagkaroon ng ganon? At ano ba yung naging findings ninyo dito sa naging solution nila, Mr. Chair? Aziz, since you're the head of delegation. Yes. Thank you, Mr. Chair. If I may. Ngayon po, during as I mentioned to you, Mr. Chair, meron po kaming sariling price monitoring sa NCR. At nakita namin po, may mga presyo na 62, 60. So, yung pong maximum retail price is a kind of a number, a starting number sa dahan-dahan na pagbaba. Kasi po, example, parang nangyari po dyan, tiningnan po namin kung ano po yung, kasi dalawa pong klase, meron po tayong well-milled na branded, tsaka meron po, at saka iba-ibang brand. So nakikita niyo yung Coco Pandan, iba-ibang mga brand na nasa palengke. May mga 60, 62 po yon. So sabi po ang napag-usapan po namin doon ay hahanapin natin yung puhunan tapos we add around 8 to 12 pesos markup based on the imported landed cost po. And then yun po yung maximum dapat na makikita natin. But we are also monitoring yung price po ng bigas na bumababa po ngayon. So that can change depending on our monitoring. Bali, yung pong base price landed cost plus a reasonable markup, yun po yung basis for identifying yung 58. Well, Mr. Chair, no, tingin ko nagkaroon lalo ng nagkaroon ng confusion at nagkaroon ng pagsasamantala kasi nga bumababa na nga yung presyo noong bigas. 'Di ba? Kung magpepeg tayo ng 58 na maximum suggested retail price. So kahit na kinuha ko ng mura 'yon, may ko 'yun ng 58. Well, yung sinasabi niyong Coco Pandan, pamilyar ako diyan kasi minsan ginagamit namin 'yan. 55 po yung maximum. Kahit na retail price, 55. Kaya kung sinasabi niyong 58 yung maximum, so ibig sabihin nun, pwedeng gawin ng retailer na 58 yun, samantalang pwede niyang ibaba ng 55. Kung may mga ganyan kayong mga suggestion. Or suggested retail price, maximum. Kasi hahabulin ng manininda yun ng mga retail price yung sinasabi ninyo. Kaya po parang Mr. Chair, hindi tingin ko solusyon yung sinasabi ninyong mga cap na yan or maximum retail price, Mr. Chair. Okay. So, Aziz? Ma'am, Mr. Chair, kasi po sa monitoring namin, meron pong 64, 62. Yun po yung actual na tumatakbo sa palengke. Well, Mr. Chair, ang pinag-usapan natin dito, yung common, yung regular milled rice, premium kasi yung sinasabi niyo, hindi po yan inaabot ng mga mahihirap. Premium rice po yung sinasabi niyong 62, 64. Kaya
Mr. Chair, kung mas mataas ang target or mas mataas yung nakikita natin, well, ang makikita natin, i-average yan doon sa, depende doon sa nakikita ninyong maximum, 60-62. Pagbigyan muna natin So, siya. Mr. Chair, Patapusin lang natin. hindi, kasi tinatanong ko lang po, yung 62, 60, ano po ba yan? Premium o yung regular Yes, milk rice? yeah. Ang So- tinatanong ko kasi, yung regular milk no. rice Oh. na kinoconsume ng mas maraming mga Opo. mahirap. If you will allow me to explain. Kasi po, yung basis nga po nung maximum suggested retail price is what you find now in the market where you have 60, 62, and 64. So if you peg a price na dapat wala kami makikita na more than 64, whether it is the highest price, as you mentioned, yung premium, then lahat po sasama sa pagbaba. Kasi kung halimbawa, yung premium rice is already priced at 58, yung pinakamahal. Siyempre po, wala pong, yung pong mas mababa ang kalidad nun, naturally, bababa po yun. Kasi otherwise, bibili ako ng 58 na premium. I mean, that's how the market will play. And so, at this time po, dahil wala naman po tayong, and the other options that we have, which we already considered under the Price Act, is to set up probably, An SRP. that's the MSRP, sir, yung ginagawa po namin ngayon. Pero yung lalagay na po namin, price ceiling na, based naman on unreasonable prices. So you're considering a price ceiling? That is within the provisions of the Price Act po. Does your department have the technocratic capacity to grade the rice so you can set up those price ceilings? When we look at the numbers, sir, kasi medyo obvious ho ng konti dahil, example, bumaba ang taripa ng 6 na piso. So, theoretically, bababa... 7 ng binaba. 7. Tapos ngayon, $475 Tapos na lang. bumaba po yung price sa world market. So, nakita namin na Tapos dito hindi. just with these two numbers alone, we're looking at 850 ang ibinaba ng presyo dapat sa landed cost. So based on that, kung bumaba na yung presyo po ng mga 850, tapos pareho pa rin po yung retail, edi we can theoretically conclude that the price in the retail market seems unreasonable. And therefore, that's an option that is being considered. Pero ngayon, hindi pa po natin ginagawa yon. Gumamit lang po tayo nung sinasabi natin na suggested retail price. If the retailers will follow that, and then again, we monitor ano na yung takbo sa world prices, we can even go down to, say, 56 later on. Taas pa niya. Sir, and then, kasi nga, ang option natin is to... 56, alam mo ilan magugutom? But sir, that's for the premium rice. Therefore, ang theory po, sir, is pag meron ng cap yung premium, susunod yung nandun sa regular meal, bababa rin yun. Yun po yung theory behind. Mr. Chair. Anyway, Mr. Chair. Mr. Chair, Mr. tapusin ko patapusin lang. kita. Pwede Then bang, after that, pwede bang actually- magtanong din ako sa NFA, Mr. Chair? Tapusin niyo po ako. Okay. Okay, so yung sinasabi po ng Department of Agriculture or yung DA, yung tungkol doon sa maximum suggested retail price. So tingin ko po sa observation, hindi po naging effective ito para mapababa po yung rice. No, sa napansin ko po dito sa nakaraang buwan at observation natin doon sa palengke, dito lang sa NCR. So hindi po 'yun naging effective. No, kaya kailangan din nating pag-aralan pa 'yon kasi sabi nyo after that present pronouncement na 58, pwedeng bumaba pa. So hindi lang naman po yung retail price ang minomonitor, Mr. Chair. Dapat i-monitor nyo rin yung landed cost. No, yung landed cost at saka yung mga sinasabi nga natin yung supply chain, yung mga player in between supply chain. So yun po yung sinasabi natin. So
you have to study further po, Mr. Chair, yung sinasabi niyo suggestion na bababa yung price. Kasi wala pa rin eh. Hindi siya naging significant. So based doon sa report ng PSA, so hindi pa rin natin masasabi talaga na significantly bumaba yung rice. Wala man. So, price ng rice. So, wala, Mr. Chair, no, sa nakikita ko. It's So, yun still lang po, alarming. Mr. Chair. Mr. Sige, Chair. may sasabihin yata si Sagutin Yusek. mo, then I have to transfer to Solon. Ay, yeah, may tatanong lang po ako sa NFA. Ma'am, hindi pa, Mr. Chair, hindi pa po talaga natin makikita yon kasi ang effectivity po nung MSRP is January 20. Yun pong Ano meaning ng MSRP? It is now, maximum you're retail. going down to the retail? Yes, ma'am. Yes, sir. Maximum There are suggested retail. 360,000 retailers of rice, so how do you intend In Metro Manila sa pilot, sir, yan. In Metro Manila sa pilot. And it's only applicable to, and again, we are piloting this. This is only applicable What is sa M? imported rice. What is Maximum suggested retail price. So you cannot go above the maximum. And you intend to put it at? 58 at this time, sir. So Diyos ko, ang taas nun. premium po yun. Yun po yung pinakamataas na dapat makikita natin sa merkado. Dapat wala tayong makikitang 64, Yung 62, RMR, 60. ilan? Sir? Regular meal. Hindi pa po namin nalagyan ng maximum suggested retail price. It's still the Okay, that's enough. So you, Mr. Chair, yung NFA na lang. si NFA. Yung NFA, meron kayong pronouncement na more than 500,000, tama po ba, na i-dispose sa LGU. Correct, Mr. Chair? Dahil nga sa aging na siya, or 2 months na siya. So, ibibenta ninyo sa mga LGU. Magkano niyo po ibibenta? Kahapon po ay isa sa mga pinag-usapan sa council yan. Hindi po naisip kahapon. Pero ang tina-target natin, it's between 33 to 38. Pero i-add referendum na lang po namin sa NFA Council kung ano po yung mapapag-agreean. Okay, marami kasi Mr. Chair na nag-aging na, yung 500,000. Ngayon, gusto natin talaga na masolusyonan na yung presyo ng bigas. So, kung hindi pwedeng magbenta yung NFA doon sa market, Mr. Chair, pwede yung sa LGU, diretso yung LGU, yung magbebenta doon sa kanilang mga constituents. No, kasi hindi naman masyadong effective yung kadiwa na yan eh. Kaya yung NFA na yan, pwedeng ilagay sa LGU. And then pwede po ang DA, Mr. Chair, kung merong mga subsidy or merong extra na pera para doon sa pagbili rin ng rice din, para or buffer stock, pwede, buffer fund, kung meron kayong buffer fund, pwede rin yan na ibenta doon sa mga LGU. Kasi hindi nga pwede yung NFA eh. 'Di ba? Pinilayan natin yung NFA doon sa RTL. Kaya ano tingin niyo doon? Ano tingin po ng DA doon at saka ng NFA? So yun lang, Mr. Chair, para makakita na tayo ng solusyon doon sa problema natin sa pagtaas ng presyo ng bigas. Yeah, NFA. Mr. Chair, para lang po clear yung numbers, wala pong pagkalito. Yung pong ating stocks na ngayon na nasa NFA total is around 700,000 bags of milled rice. 300,000 po dyan yung immediately we can consider aging or non-regular stocks. Yung 400 po niyan, paglipat po ng buwan next month, kasama na rin po yan sa tinatawag nating about to age. So para lang po clear sa numbers. Thank you po. Thank you. And Solon? After Solon, it will be Briones. Thank you. This is for... But Briones, please Chair, stick Mr. Chair. to rice. Hindi pa sinasagot yung tanong ko eh. Kung sinasabi yung tanong ko po na kung merong pang-buffer pang-buffer stocking ang DA, so pwede po ba yon na ilabas natin para makabili tayo ng murang bigas na pwedeng ma-distribute ng LGU sa kanilang mga constituents, Mr. Chair? Kung merong ganon. Ikaw yun, sa'yo. Allocated buffer fund po, kung meron. Mr. Chair, opo. Akala ko si DA yung nabanggit kanina. So NFA po, meron po tayong tuloy-tuloy na pagbili ng palay. So we have those stocks
nationwide, kung yun po yung ating concern doon. Yung bebenta po sa LGU, ito pong mga aging stocks, pwede po yun nating ibenta sa kanila as part of one of the avenue where we can sell our rice na nasa batas. Yun pong ibenta namin siya bago siya maging unfit for human consumption or nag-age na. Pwede po yun. po, maliban doon sa NFA, meron po ba ang DA, Mr. Chair, yun na lang yung tanong kasi hindi pa nasasagot. Kung meron. hindi po aging stocks, ang pwede lang po na pagkakataon ay it's very clear in the law which was newly passed. We can only do that we can sell under Section 6 po of the RTL. Sell existing NFI rice buffer stocks in areas where there is rice supply shortage, very clear, or an extraordinary increase in rice prices. So, Those are the two conditions when we can. So basically, we cannot just intervene, and this has to be upon the recommendation of the National Price Coordinating Council. So we cannot act on our own. That is how the law was worded under the new RTL. Mr. Chair, follow up. Hindi ba extraordinary situation ito? Na ganong kataas ang presyo ng bigas? Walang pwedeng gawin ang DA? Mr. Chair. Ano ba yung pwedeng i-recommend pa na iba pa? Ang nakalagay po dito is where there is rice supply shortage, which at this point does not exist. We have more than 80 days of worth of supply. So it does not exist. Number two, an extraordinary increase in rice prices. We're not talking about here of prices increase. We are talking about prices not going down as expected. Magkaiba ho yun. And there is a definition of rice increase, which is 10% of whatever you have previous month. So, ibig sabihin, example, kung ngayon ay 65, kung ang previous month is, like in the graph, mataas, 58, di po ba? So, para matrigger mo po yon more than 10%. So, dapat mamahal siya ng plus. So, that is not the situation that we're in. That is what we're trying to explain previously, that the law is worded differently, that we cannot just act on it because the situation. Yung 10% kanino galing? Yun po, nakalagay po sa Price Act po yun, and there's a reference in the anti-economic sabotage gawa ng gawa law, tayo ng batas. which is also 10%. Yes, thank you, Mr. Chair. Actually, Nasa Mr. Chair, batas may po I yun. just follow up on the question of Sikong France? Again, Yusek Asis, we requested from DA we need something that we need a recommendation from DA to address this type of situation. So it is of course we may have to amend the Price Act. So meron na ba tayo? We have a Para list. may We already have, Mr. Chair, if I may respond. Meron na po kaming isa. Actually, sir, dala po namin yung unsigned pa lang po. Hindi pa po fully signed lahat. Kasi may process kami sa signing. But we already have a list. In fact, I can turn it over to you today, sir. Yes, please. So Yes, sir. we could just for reference Yeah. at least see Yes, sir. na meron kayong action na ginagawa Yes, sir. na Yes, sir. pwede natin ma-address. If your hands are tied because of the law, at least makita natin ano yung Asan pwedeng yun? gawin. Pwede makita ba yung Can you get it? proposed Then amendments to the share Price it with Act the so that co-chairs. pwedeng maka-action ng gobyerno kung ganito ang mga pangyayari? Sure, tatlo na kayo, ha? AMAS, NFA, medyo NIA. And then, Mr. Chair, may I just follow up with Yusek Asis? You mentioned that dun sa SRP ninyo, you're expecting na may 10 to 12% parang profit margin Tos po, per kilo. per kilo po. Oo. Hindi ba kayo nalalakihan doon?
Napakataas ng Kung- markup na yon. Yun po from the source po ito. Mr. Chair, if I may explain. Kasi po, base nga po doon sa binanggit nyo kanina, Yeah. Sabi meron nila, pong meron sila importer, di po ba? So, pagpalagay mo, yun ang landed price, ano po. Pagkatapos meron po siyang wholesaler, di po ba? Yung wholesaler, meron pang dealer. Tapos meron pang retailer. So, nung tinitingnan po namin and then of course, yung retailer po kasi, may kakategorize po rin. Meron po kasing small retailers, yung umuubos lang siya ng 10 hanggang 15 sako isang araw. So, ibig sabihin, kung 5 piso po siya, 25 kilos, 200 kilos, tapos meron siyang babayarang pwesto, medyo reasonable po yung 5. So, nung kinumpute back po namin, parang yung, at least, nung tinitingnan po namin yung chain, Ayun na. mukhang tigda 2 piso po yung nauna, tapos 5 piso po yung retailer. Kaya po merong ganong parang allowance. Yes. Oh. Anyway, for now, I think that is the norm, di ba? But I think this is something, I hope you agree with me, Yusek Asis, we need to address this. Kailangan ma-shorten, mabawasan yung supply chain na ito na added cost, no? Dito sa, I mean, hindi naman natin minamasama na may naghahanap buhay, may kumikita, but sa akin napakalaki nito. If I may, I just follow up with DTI. Is this practice right for the consumers? Mr. Chair, you mean yung pagpapaliit po ng... Yeah, yung supply chain na Yes, Mr. Chair. napakadaming layers at ang laki ng mga profits. So Yes, these are justifiable for you, for DTI? Kung Yung- negosyante ka? Mr. Chair, yung sa pagpapa-exit po nung sa value chain, yes po, we agree na it will redound to the benefit of consumers. And Mr. Chair, I'd like to just give an update din po that the National Price Coordinating Council met yesterday, and we are looking at yung possibility po of declaring that there is an extraordinary increase in prices to allow the DA Secretary to declare a food security emergency. But we're still working on the resolution, Mr. Chair. Yes, and DA is part of NPCC, di ba? Oo. So, well, I hope may action ka agad dito. With that, Mr. Chair, thank you. Thank you.